itong si Marcoleta, talagang ano ito, ha? Ano ito? Ito oh, may isang defense analyst, oh, magaling itong defense analyst. Nagkomentaryo sa kanya, itong defense analyst na to, mga kabunyog. Itong defense analyst na ito ay maganda yung comment kay Marcoleta nito eh. Tama naman yung comment nito eh. Si Dr. Renato Di Castro, defense analyst. Anong sabi ni Dr. Renato Di Castro? Hindi ako abogado, pero si Senator Rodante Marcoleta ay abogado. Hindi niya ho ba naiintindihan yung esensya ng UNCLOS? It has nothing to do with Philippine ownership. Ang pinaka-esensya ho nung arbitral ruling, pinapawalang bisa yung very expansive claim ng China. O yun. Oh. Kasi itong si Marcoleta kasi, sabi niya hindi niya naman dinidipinsa ng China. Hindi naman daw siya nag-aabogado para sa China. Hindi daw, anong hindi? Yung kanyang pagdidipinsa sa China higit sa pagiging abogado. eh marami na ngayon ang nagre-react sa kanya, si Professor Batong Bakal. Ito si Renato Di Castro, defense analyst ito. Oh, kasi parang hindi pinapahalagahan ni Marcoleta yung UNCLOS. Ang UNCLOS yan yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong 1982, ang mga bansa sa mundo ay umattend diyan sa pagtitibay ng na yan, convention. Convention yan, ibig sabihin pag nagtipon-tipon ng mga bansa, nagkaisa sila sa laman ng UNCLOS na yan, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ibig sabihin, yung mga bansa na may mga dagat ay nagmiyembro dyan, umattend dyan sa convention na yan, pumirma dyan sa convention na yan. Anong mga nakalagay dyan? Yung mga konsepto ng territorial sea, exclusive economic zone, yung mga EEZ, dyan yan. Nakalagay yan dyan sa sa UNCLOS na yan. Ang China, nakapirma din dyan sa UNCLOS na yan. Ang Pilipinas, nakapirma din dyan. Ano ang nakalagay dyan? Nakalagay dyan na susunod ka sa mga nakalagay sa convention na yan. Ngayon, pag may problema ka sa isang bansa na miyembro ng UNCLOS, nakapirma sa UNCLOS, pag may problema ka, ang pwedeng recourse ay idaan sa arbitration. Tayo ay dumaan sa arbitration, nag-file tayo ng arbitration case laban sa China. Final natin doon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ang China, pinaalam, hindi nag-participate ang China. Pero may nakalagay dyan sa UNCLOS kahit hindi ka mag-participate dahil nagpirma ka sa UNCLOS, magpapailalim ka sa desisyon ng arbitration. Kahit hindi ka mag-cooperate. Kasi pag hindi ka nag-cooperate, wini-waive mo yung rights mo. Ngayon, hindi nag-cooperate yung China. Nanalo yung Pilipinas. Ano ang sabi dyan sa desisyon ng arbitral ruling? Ang sabi sa arbitral ruling, yung 9-dash line ng China, walang legal basis yun. Saan naman kinuha yung 9-dash line na yun? Yung 9-dash line ng China, walang legal basis. Imaginein mo, guguhitan mo ng 9-dash line, tapos yung mga teritoryong sakop na ng Pilipinas, bahagi na ng Pilipinas at ng ibang bansa sa Southeast Asia, kukunin mo, guhitan mo ng dash line, ang claim mo lang nung mga panahon, ng sinaunang panahon sa inyo yan. Sinong nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, karapatan na sa inyo yan? Saka sa ilalim ng UNCLOS, yung 200 nautical miles mula sa shore ng bansa, exclusive economic zone yan. Kaya yung West Philippines sinasabi natin, 200 nautical miles yan mula sa ating baybay, yung ating shore. Sumukat ka ng 200 nautical miles, yan yung ating exclusive economic zone. Wala tayong sovereign rights dyan. Ibig sabihin, hindi absolute ang rights natin, ang sovereignty natin dyan. Pero mayroon tayo dyan sovereign rights. Ibig sabihin, yung pakinabang sa mga resources dyan, yung pag-develop niyan sa atin. Yan yung natin dyan. Saan nakalagay yan? Sa UNCLOS. Nakapirma dyan ng China.
Nakapirma rin ang Pilipinas diyan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. O bakit hindi kilala ng China yan? Okay, hindi nila kinikilala yung UNCLOS, nakapirma sila diyan 1982. No. Tayo rin nagpailalim sa arbitration court. O natalo natin ang China, dapat sumunod ang China doon. Kaya tama itong punto ni Dr. Renato Di Castro, isang defense analyst. Hindi siya abogado, sabi niya. Si Marcoleta abogado. Pero bakit hindi kinikilala ni Marcoleta ang UNCLOS? Bakit hindi kinikilala ni Marcoleta ang ruling ng Philippine Court of ng Permanent Court of Arbitration? Ano yun eh. Noong 2016, linabas yung desisyon, July. Ang sabi sa arbitral ruling, yung claim ng China na napakalawak, na tinatawag nilang 9-dash line, actually ngayon tawag na doon 10-dash line na eh. Walang basis yun. Walang legal basis yun. Sa ilalim ng UNCLOS, sa iba pang mga conventions tungkol sa mga teritoryo sa dagat, walang legal basis yun. Kaya binaliwala yun ng Permanent Court of Arbitration, yung claim ng China na ginagamit yung 9-dash line. Ang kinilala yung sa Pilipinas. Kasi yung sa atin, nakabase sa UNCLOS eh. Sumusunod tayo sa UNCLOS eh. Kaya sabi nga ni Dr. Renato Di Castro, hindi niya daw maintindihan si Marcoleta. Bakit abogado si Marcoleta? Hindi niya ginagalang yung desisyon ng UNCLOS at yung desisyon ng arbitral ruling. Yung arbitral ruling napakalinaw eh. Ang inaargumento kasi ni Marcoleta, wala daw coordinates. Ang hamon sa kanya ni Professor Batong Bakal, sige nga, ibigay mo nga yung meets and bounds ng mga bansa. Tsaka may nag-alas ka nga eh. Mayroong nag-post. Gusto siguro ni Marcoleta lagyan ng muhon yung mga dagat. Baka daw gustong lagyan ng muhon. Hindi naman lupa yan na tinitituluhan. Anyway, yan yung nagiging katatawanan na yung Pero sabi nga ni Dr. Renato Di Castro, bakit naman ganun si Marcoleta? Sabi niya, hindi siya abogado, si Dr. Renato Di Castro. Pero malinaw sa kanya yung UNCLOS. Malinaw sa kanya yung arbitral ruling. Si Marcoleta dapat, dahil abogado, dapat na ginagalang niya yun. Pinaglalaban niya yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.